Mga kapuso, napabalita kailan lamang po ang pagpatay sa isang babae at isang lalaki na pinagbabaril na mga salaring magkaangkas sa motorsiklo o yung pong tinatawag ngayon na riding in tandem. Para maiwasan ang iba pang krimen na tulad nito, pinag-aaralan ngayon ng lungsod ng Maynila na ipagbawal ng pag-aangkas sa motorsiklo. Pero hindi lahat sang-ayon sa panukalang ordinansa. Narito ang buong kwento. Noong nakaraang Sabado, Enero 21, isang malagim na insidente ang naganap sa Barangay 59 Zone 5, District 1 sa Maynila. Pinagbabaril ng mga armadong lalaking nakasakay sa motor ang isang lalaki at babae na itatago natin sa mga pangalang Miguel at Nympha. Ayon sa saksing si Maria, hindi niya tunay na pangalan. Alas 8 ng gabi nang maganap ang krimen. 3 armadong lalaki raw ang lumapit kay Miguel ng gabing yon. Yung isa pong lalaki, tinalo niya po ng baril sa ulo. Yung lalaking pinatay. Sumagot po yung pinatay. Sabi niya, ano pong kasalanan ko sa inyo? Hindi po sila sumasagot. Tapos po, nagpaputok po yung nasa harap ng pinatay. Nagpaputok po siya ng isa pataas. Tapos yung isa po, aniila yung bracelet ng pinatay na lalaki. Nang mga oras na iyon, kasama umano ni Miguel ang kakilalang si Nympha na nagtangkang kunin ang anak na nasa labas. Nung paglabas namin, kinuha niya po yung bata. Pagkakuha niya po sa bata, pagtalikod niya, binaril po siya. Ayon sa Philippine National Police, humigit kumulang 1,700 kaso ng krimen ang kanilang naitala noong isang taon kung saan sangkot ang mga magkakaangkas sa motorsiklo o yung tinatawag na riding in tandem. Mas mataas daw ito ng 3% kumpara noong 2010. Hindi na bago ang mga kasong kinasasangkutan ng riding in tandem. October 12, 2011, dead on the spot ang Vice President for Administration ng Polytechnic University of the Philippines na si Attorney Augusto Cesar. Matapos pagbabarilin ng riding in tandem group ang minamaneho niyang sasakyan. Sa panunukan ng Pureza at magsaysay sa Santa Mesa, Maynila, dakong alas 10:30 ng gabi. Maging dito sa On Call, makailang beses na rin tayo naglabas ng mga storyang sangkot ang mga riding in tandem. April 27, 2011, huling-huli on cam ang paghablot sa handbag ng isang babae sa kanto ng Leveriza at Buendia Avenue sa Barangay 37, Pasay City. At ang mga salarin, 2 lalaking lula ng motorsiklo. At dahil sa dumaraming bilang ng mga krimen na kinasasangkutan ng riding in tandem, isang ordinansa ang binabalak na ipatupad sa buong Kamaynilaan. Sa ilalim ng pinapanukalang ordinansa, ipagbabawal na ang mga pag-aangkas sa mga motorsiklo. Sakaling maipatupad ang ordinansa, ang sino mang lalabag ay maaaring maparusahan. Warning para sa unang offense, pagmumulta ng 500 pesos sa ikalawang offense, at 1,000 pisong multa naman sa ikatlong offense. Pinaigting natin ang pagsisita dito sa mga riding in tandem na pina-plug down natin na make sure na ito'y hindi mga masasamang tao. Bagamat maganda ang adikain ng pamunuan ng Maynila, may ilan na agad ng tutol dito. Kasama na rito ang mag-inang sina Cynthia at Ryan Adyao ng Blumentritt, Maynila. Malaki lang na itutulong sa kanila ng paggamit ng motorsiklo sa tuwing babiyahe sa lansangan. Minsan mahirap mag-commute dahil sa traffic. Tapos, eto, yung motor, mas mabilis kami nakakapunta kung saan na namin gustong pumunta. Kasi mas madali siyang gamitin kaysa magsasakyan ka o kaya mag-commute ka. Kunyari ngayon, pupunta akong Divisoria. Imbis na maglakad pa ako hanggang sakay ng jeep, magpumotor na lang ako hanggang doon. Katulad ng mag-inang Cynthia at Ryan, ang ilan din sa ating mga kababayan umaalma sa maaaring maging pagbabawal sa Maynila ng riding in tandem. Kaya nga nagmotor kasi para makatipid ng pamasahe. Kasi kaya nga nagkaroon ng motorsiklo para nga mas mapadali yung biyahe natin. So pagka pinagbawal yun, wala nang kwenta. Kung may mga tumututol, may ilang pabor din sa panukalang ordinansa. Papunta ko doon. Kasi ang dami na nangyayari hindi maganda sa atin. Kaya pati mga turista natatakot na rin lumabas sa gabi. Ayon sa pamunuan ng Maynila, bukod sa pagiging istrikto sa mga riding in tandem, paiitingin din nila ang kampanya laban sa hindi pagsusuot ng helmet ng mga nagmomotorsiklo. Yung provision na yun na kailangan gamit nga ng helmet na nasa batas na at siyempre yung
susundin nila yung traffic rules and regulation at saka kung saan sila dadaan. Sa ngayon, masusi pa rin pinag-aaralan ng lokal na pamahalaan ng Maynila ang pagpapatupad ng ordinansa patungkol sa riding in tandem, pero umaasa silang magtutuloy-tuloy na ito sa lalong madaling panahon.